Hello po, greetings mga kababayan, no? Harinawa, kayo ay nasa okeng kalagayan, no? Sama po kayo naroroon. At at yung palang hindi pa nakakilala sa atin, no? Baguhan pa lang. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, bago tayo magpatuloy, ang ating pong tinatalakay o napag-usapan po sa ating channel, no, ay huwag po niyong maituring isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong legal concerns, no, always consult your lawyer in your community. Alright. Ngayon, bago tayo magpatuloy, no, of course, I would like to express my appreciation, no, sa mga viewers natin, subscribers, no? At including those mga tinatawag natin mga invisible viewers or subscribers, no, na palagi pong nanonood ng ating channel, because of your support, no, ay palagi po kayo nandyan, na mga suki po natin, no, ay nagbibigay po sa atin ng inspiration, no, encouragement to proceed, no, to continue our program. Kasi po, ang ating pong advokasya is to spread out, no, yung legal na impormasyon or kaalaman sa ating mga kababayan, no, especially sa ating mga OFWs, no. Sama po kayo roroon, no. Iba-iba po ang ating mga time zone, so may iba sa inyo maaring sa ibang oras o araw na nakapagpanood ng ating mga videos, no, hindi po pare-pareho, but nonetheless, kaya po palagi natin sinasabi ay always i-share po ninyo, no, bukod sa mag-subscribe and i-like po ninyo, i-share po ninyo yung ating mga videos, ang ating mga Q&A, upang sa ganun ang inyong mga kaibigan, kabayan, kamag-anak o kakilala ay sila din ay magkaroon po ng chance na magkaroon ng legal na impormasyon, no, na maaaring makatulong po sa kanila, or what we are discussing will have relevance, no, in their life. Kasi po, lagi po natin sinasabi sa mga videos po natin ang kahalagahan ng may alam po sa batas, no? Bakit po? Mula pa po tayo pinanganak o bago pa tayo pinanganak, no? Ang sa tayo binuntis ng ating magulang, at hanggang sa pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng pamilya, nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng properties, nawalan ng trabaho, at nagkaroon tayo ng ugnayan sa ating kapwa, no? Sa ating lipunan, no? Magnegosyo man kayo o mamalengke lang kayo, sasakay kayo sa sasakyan, ay lahat po yan, no? Halos lahat po ng activities ng tao ay mayroon pong nakaakibat na batas yan. So, napaka-dynamic po talaga ang batas. Kaya, napakamahalaga na ito'y ang mga kababayan natin, no, mga mamamayan natin, ay kahit paano, meron silang alam sa batas. Kasi nga po, pag well-inform yung ating community at alam ang batas, syempre po, susunod po yan, no, sa batas at ma-minimize po ang injustice, no, dito sa ating lipunan. Kaya napakahalaga na alam natin ang batas at kahit paano, alam din natin ang ating karapatan at obligasyon, hindi lang po sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Kaya po, napaka-importante po talaga na meron tayong kaalaman sa batas, lalo na sa ating mga transaksyon, pakisalimuha sa ating kapwa, no? At in our daily activities, no, sa ating buhay, Kasi po, sabi nga natin, napakahalaga na alam po natin, o may at least hindi alam, o may alam tayo kahit konti, no? May background tayo na sa mga basic na batas na may kinalaman sa pang-araw-araw po nating buhay. Kaya po napapansin po ninyo ay karamihan po ng ating mga natatapik dito ay may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng tao, no? Kung sinasabi naman natin, yung ating pong channel ay hindi naman po limited lamang, no, sa property, sa mga mana, no, sa lupa, o sa walang trabaho, may trabaho, sa kasal, no, sa family, ay hangga't maaari po, you can also join, no, at magtanong po kayo at sa abot po na ating makakaya ay ating pong sasagutin yan o ating pong i-research. Okay? So, kaya lang po, palagi nating napag-usapan yung tungkol sa lupa, sa mana, no?
Dahil yan po talaga po ang, okay, about marriage, sa family. Because these are the dynamics of the law, no, na nakakaapekto po sa buhay ng ordinaryong mamamayan, no, o kahit regardless of your status, mayaman man o mahirap, ay nandyan po ang batas. Kaya mas maganda, mas mahalaga kung may alam po tayo kahit paano sa batas. Alright? So, ang ating pong topic for today, ito po ay may kinalaman sa sulat sa atin. Ang sender natin po ay itago natin siyang sa pangalan si Vic. Okay? Kasi, although marami na tayong videos, no, na ginawa tungkol dito sa road widening na ito, no? Kasi yung kanilang base sa sulat niya, yung kanila daw bahay, no, tinamaan ng road widening. At may napanood daw siya ng mga videos dito sa Batas Pinoy, naguguluhan daw siya dahil may mga videos daw na sinasabi na entitled sila ng bayad o just compensation. Meron namang sinasabing hindi sila entitled, no? Actually siguro, no, I hope you don't mind, no? Siguro hindi po ninyo napanood ang kabuuan o ang ating videos, kaya yung iba hindi po naintindihan. At pakiusap lang po sa ating mga viewers, no? Bago po kayo magtanong, pakiusap lang, tapusin po ninyo muna ang video, o kaya ay ating Q&A. Kasi nangyayari po, marami po, no, sa ating mga viewers, no, ay hindi po pinapanood yung videos natin, tinitingnan lang yung title. At pagkatapos, nagtatanong na. At hindi nila alam na yung kanilang tinatanong ay actually nasagot na o natalakay na doon sa videos, no? Kaya pakiusap lang po, ay bago kayo magtanong, no, ay tapusin nyo muna ang video. Kasi po kung sa bandang unahan lang kayo o sa gitna kayo manunood o sa may bandang katapusan na, ay marami po kayong nami-miss out, no, sa mga importanteng topics, no, dito sa ating mga videos. Kaya kung minsan nagkakaroon po kayo ng misleading information o misinformation dahil po sa hindi nyo pagkaunawa, no, sa kabuuan ang mapinag-usapan po natin sa ating mga episode. So, I hope you don't mind, no, sa palaala lang po natin. Okay? And then, of course, wag nyo kalimutan, no, i-click po natin yung subscribe, share, and like button, saka yung notification bell upang sa ganun, pag mayroon po tayong upload o mayroon po tayong Q&A, ay you could be accordingly notified and be informed so that you will not miss out, no, their issues, no, the topics that we will be discussing in our videos. All right. Okay, so balik tayo sa ating topic. Ang topic po natin may kinalaman sa road widening, pinadala sa atin ni Vic. Sabi niya, naguguluhan daw siya kasi yung bahay nila tinamaan ng road widening ng Department of Public Works and Highways. Okay? So, sabi daw sa kanya, ay hindi siya entitled ng bayaran dun sa lupa na kinain, no? Kasi nag-road widening daw dun sa kanilang area, sa may public highway, at tinamaan ang kanilang bahay, no? Kasi yung bahay na malapit sa kalsada. So, ano ba talaga ang batas dito? Okay, ito ulitin natin uli. At palagi natin itong inuulit, no, sa ating mga videos. Okay, at sa mga comments natin, kasagutan natin. Okay. Tandaan natin, ang property natin, no, lalo na pag kayo ay nasa tabi ng kalsada. At lalo na kung ang kalsada ay may turing isang public highway, ay nako po, ito ay subject po yan sa tinatawag nating legal or public easement. Okay? Ang ibig sabihin yan ay ang gobyerno, no, in case na magkaroon ng road widening or in case, no, magkaroon ng public works and construction ang national government, no, kahit na hindi man yan na malapit sa kalsada or in areas, no, na halimbawa magtatayo ng airport, magtatayo ng release ng tren, hospital, okay, eskwelahan, okay, at magpatayo ng tower ng kuryente, ng telephone, telecommunications. These are all subject to public or legal easement. Pag sinabing ganyan po,
ay pwede pong kukunin ng gobyerno yan, no? To the extent doon sa area na sinasabi ng batas na pag-uusapan natin dito. Now, ang lupang kukunin ng gobyerno, pag in-exercise niya yung kanyang public easement o legal easement, no? By way of the power of eminent domain or by expropriation proceedings, may be entitled to just compensation or not at all, no? At maaari lang babayaran sa inyo ng gobyerno ay yung nasira lang na istruktura, okay? Or nasirang mga crops, okay? Now, in this particular case, okay? Ang public easement po ng batas, no, na sinasad against properties, no, situated along the public highways ay na kung saan mula po doon sa gilid ng highway. Depende po sa location ng inyong property. Ang minimum po na public easement yan na pwedeng kunin ng gobyerno for road widening, no, ay minimum of 15 meters mula doon sa gilid ng highway hanggang sa 60 meters. So, kung halimbawa ang inyong location ay nasa malapit na sa forest area, mayroong mga aesthetic o scientific value yung inyong property, ay maaari pong hanggang sa 60 meters po, no? So, depende po yan, okay? But in this particular case, no, assuming na normal ang inyong kalsada, okay, subject yan sa tinatawag natin public easement, a minimum of 15 meters. Both sides po yan, okay? So, pag nag-expand po, nag-road widening, sa ayaw man siya gusto, pwede pong magagawa, pwede pong kunin ng gobyerno yan, okay? Hindi na po kailangan pang maghintay ng order ng korte. Antimano, bibiglang na kayo ng notice, hoy, Mr. Landowner, huwag karoon po tayo ng road widening, okay? Ang batas po natin, dalawa po yan, no? Ayon sa Public Land Act 141. Tapos ito po'y naamindahan po ito ng Right of Way Act of 2016, no? Na kung saan pinapa-expedite, no? Ang pag-expropriate, no? Ang pagkuha ng paggamit ng property, ng private property for the national infrastructure project of the national government. Ngayon, kailan ba dapat bayaran? Okay. Ang una nyong gawin is, i-review ninyo ang inyong title. Ano ba ang original na pinanggalingan ng inyong titulo? Okay. Kung ang pinanggalingan ng inyong titulo ay galing sa ilalim ng Public Land Act 141, no, as amended, at ito'y galing sa public grant. Ano yung public grant? It could be a homestead or it could be a free patent. Pag galing po dyan ang inyong lupa, no, ay hindi po kayo entitled sa just compensation. Kasi po, meron po tayong provision ng ating saligang batas, no, under Section 9, kung hindi ako nagkakamali, no, na nasa ating Bill of Rights po yan, no, na kung saan nakalagay doon, no private property shall be taken for public use without just compensation. So, dalawa po yan, ha. Private property taken for public use, pero meron just compensation, sabi ng batas yan. However, it's not an absolute. Meron pong nakalilin po yan. Kung ito ang inyong titulo galing sa Public Land Act 141, meron pong permanenteng nakalilin po doon na yung lupang yan. Doon sa original na titulo, ha, ay subject po yan sa Public Land Act 141. Ito na nga yung ibig sabihin yan, na pagkailanganin ng gobyerno yan, no, for national infrastructure, road widening man yan, construction of airport, release ng tren, construction of electrical power, telecommunication poste, eskwelahan, public school, hospitals, other terminals, ay hindi po kayo babayaran ng just compensation. Ang ibabayad lang po sa inyo ay yung tinatawag nating replacement cost, no, na kapalit nung nasira na bahay ninyo, mga iba pang mga construction doon, kasama na yung mga crops, no, at ito ay babayaran kayo ng gobyerno
based on replacement cost lamang. Yun po ang inyong tatandaan. So I hope, Vic, no? Alam mo na ngayon ang gagawin mo, i-research mo kung ano bang origin ng inyong lupa. Ngayon, if it turns out naman na ay hindi pre-patent o hindi public grant ang origin ng inyong titulo, kung dito ay galing sa judicial registration proceedings, no? Ang nagkalob nito ay base sa order ng korte, no? Doon kayo nagpatitulo at nag-grant ito ng korte. That means yung inyong lupa did not come from a public grant, and therefore you are entitled to just compensation, including doon sa market value ng inyong bahay na nasira. Okay? Fair market value sa bahay ninyong nasira o anong mga istruktura o halaman na nasira at tinamaan ng road widening na yan. So yan po ang pagkakaiba pag ang origin ng inyong lupa ay galing public grant or patent. At doon naman, sa isang parte naman, pag ang origin ng title ng lupa ay galing po sa isang judicial proceedings or judicial titling, no, ng lupa. In which case, yun lang galing po sa judicial titling, no, ang entitled sa just compensation. Okay? So harinawa, no, medyo maliwanag po ito kasi po marami na po tayong videos, no, na ipalabas mo natin, no, tungkol sa usaping ito, but hindi po tigil-tigil po yung ganitong incessant na katanungan ng ating mga viewers. Kaya to accommodate, no, Vic, at saka for the benefit of those who just watch this presentation, para magkaroon din po kayo ng idea na ganun pala, kasi lalo na may public interest po ito kasi may kinalaman po ito sa road widening ng national government na more or less, no, buong bansa ay ongoing po itong National Infrastructure Project, ay maaring isa kayo sa tatamaan ng National Infrastructure Project ng national government. Okay? So hanggang dito na lamang, no? At harinawa, no, ay kayo ay nasa mabuting kalagayan always, no? At I hope to see you again in the next live streaming or next video presentation po natin. Hanggang sa muli at maraming salamat.